So, One Shot Gaming nga pala mga bossing, nagbabalik na naman. At dahil nga napakarami nagre-request sa mga tutorial natin dyan, and then, yung mga diskarte natin sa last zone. So, ipapakita ko na dito dahil ito yung pinaka-best example. 1v4 situation tayo mamaya sa last zone. Pero syempre, meron pa tayong mga tips and tricks na sasabihin mamaya. So, first muna, syempre, uubusin muna natin yung mga nagkalat na mga dudong. So, meron tayong naabutan dito, dinown 1 agad natin. So, pagka yung papunta na kayo sa last zone guys, wag na kayo masyadong overextended na yung yung ginagalawan nyo. Huwag nyo masyadong sugurin yung kalaban kasi maaaring makulong kayo ng kalaban or kayo yung maging gitna or maging palaman sa madaling salita. So pinakamagandang gawin nyo dyan is sabayan nyo lang muna yung zone. Huwag masyadong mabilis yung galaw and then huwag din naman sobrang bagal. Ganun lang yung dapat na, hindi ko naman sinasabing lalahating ko, pero yun yung pinaka best example dahil nga yun yung ginawa ko sa game na to. Yan, so makikita nyo kinain na tayo ng zone dyan and then saktong-sakto lang naman yung pasok natin. Hindi tayo nagmamadali talaga totally. Kahit naman kainin tayo ng zone, okay lang yun. So dito natin yun, may mga gunshot, may naka-board and then meron pa dito sa right side. Inunan natin yan, down 1 tayo dyan. And then board ulit tayo dito. Binivision lang muna natin yung kalaban dyan. So nakita nyo na may mga gunshot, binabarrel tayo rito. So 3 times left pa kami dito kung ako nagkakamali. Or 4 teams, parang ganon. And then, meron tayong makakatapat dyan mamaya na isang squad yung makakalaban natin sa last zone and then yung mga diskarte natin. So dito, since nakita na ako ng kalaban, ang gagawin ko dyan is pupunta tayo sa mga slope. Slope yung mga paahon. Yan, nagamitan natin sila ng head glitch dyan dahil yun yung isa sa pinakamagandang panlaban mo sa 2 or 3. So since dito nyo, nilalabanan natin ng head glitch yan dyan. And then, hindi pa natin alam yung positioning ng iba. So meron dito sa left and then bumaba tayo konti. Tsaka natin papalagan yan. Yun ang pagkakamali nila, hindi sila nagsasabay-sabay dito. So since down 1 tayo dyan, 3v1 situation na tayo dyan. And then nasa taas yung kalaban. So sabay rewind tayo doon. Nag-try tayo baka makapitas. And then yung isa nilang kasama nandito na sa right side natin. Dahil napunta tayo sa bandang right side. So sinugod tayo, naunahan tayo ron kaya napa-rewind tayo. So pag magre-recover kayo, mas maganda kung sa paahon na yan. Tingnan nyo yung gagawin natin dyan. Sa babang-baba tayo na gano'n dyan. Nag-recover. So, palag tayo dyan. Since nasa taas yung kalaban, di ka agad makikita. So, wag ka agad aangat. Antayin mong bumaba yung kalaban. Mas okay yun. So, dahil napapaligiran tayo doon, hindi na maganda yung position natin. Pwede kung isa-isa lang. Pero kung sabay-sabay, lugi ka. So, lipat tayo dito. Head glitch pa rin yung ginamit natin. So, ang pagkakamali lang, is isa-isa silang pumapasok dito. Yun ang pagkakamali nila dyan. So, naka-down tayo dyan. Muntik pa tayo madali. Buti hindi tayo kabado. Diba? Buti lang, gwapo tayo. So, ganyan lang yung gagawin nyo guys. Huwag lang kayong kakabahan. And then, tuloy-tuloy nyo lang yung momentum na nakukuha nyo. Momentum, tuloy-tuloy lang. And then, yung naisip nyo diskarte. Gawin nyo lang. Try lang ng try. So, dito, 2v1 situation tayo. And then, hindi naman tayo masyadong mahirapan dyan. Kasi 2v1 na yan. So, ang gawin nyo lang diskarte is kapag 4v1 na, hit and run nyo lang. So dito natin nyo naman ginagamitan natin ng head glitch yung kalaban. And then yan nga sinasabi ko, pa isa-isa kasi yung pasok nila kaya napipitasan pa natin yan. Down 1 tayo dyan, last gate tayo dito. And then rewind ulit tayo. Nag-recover na naman tayo sa paahon. Bakit ba sa paahon? Kasi kita mo yung kalaban niya kapag tumalon, makaka-react ka na agad. So kapag 1v1 naman guys, mas maganda gulangan nyo yung kalaban. Talo inip sa sa 1v1 eh. Kung sino yung mainip, yun, lalamang ka sa kanya kasi kalo kung ganyan situation, naka-head glitch ka, lamang ka na dyan. Tingnan yung kalaban natin dito, maiinip yan, lalabas na yan. So yun yung sinasabi ko, natatalo ka sa inip. Kaya kailangan pag 1v1, huwag kang maiinip, lalo kapag ganyan yung situation. Pero hindi naman sa lahat ng situation, yung naiinip yung natatalo. So depende pa rin siguro yun. So pinakamaganda niya kapag 4v1, pwede mong hit and run. So hit and run, ibig sabihin ko ba lang doon is, yung birain mo yung isa and then takbo ka, pahabol ka, ganun. Hanggang sa mapitasan mo sila na mapitasan. So, yun lang yung isa para sa akin, yun yung isa sa pinaka maganda kasi hindi mo naman kaya ng sabay-sabay, di ba? So, syempre, isa-isahin mo lang. So, hit and run yung tawag ko ron. Basta, yun na yun. Kung nagustuhan mo yung mga ganitong video natin, make sure mag-follow, mag-comment, and then kita sa nasusunod na video. Bye-bye!